Hello mga ka-Lushroom! For today's video, yung client nga natin na ito, kung magpagawa siya ay every month. So ngayon, marami pa siyang natitirang eyelash extension. Tayo ay mag-eyelash removal. Gagamit nga ako dito ng eyelash removal, cotton patch. Itong gamit natin na cotton patch ay disposable. So after natin gamitin kay client, ay itatapon na natin. Ang gagamitin ko naman dito na glue remover ay yung sa Jelin. This is organic, kaya maganda talaga din siyang gamitin. Hindi siya mahapdi sa mata. Kapag maglalagay na ako ng glue remover, hindi ko na pinapadilat si client talaga as para hindi rin pumasok sa loob ng mata niya yung cream. At dahil gawa ko naman to, 5 to 10 minutes ko lang siya ibababad. After 5 minutes nga, ayan, tinaray ko na siyang tanggalin and sana matanggal ko na siya lahat. Dahil nga itong glue remover ng Jelin ay fast removing. As you can see naman, na mabilis nga magtanggal. Dito naman tayo sa kabilang mata ni client. Ayan, kitang-kita naman na napaka-soft lang yung pagkakatanggal natin and tanggal talaga lahat. After ko nga mag-eyelash removal, magla-lash bath na muna tayo bago tayo dumating sa new set. Yung gamit ko dito na lash shampoo, walang iba kundi sa Lash Point. Alam niyo naman, this is my favorite lash shampoo. Kasi nga hindi siya mahapdi sa mata, plus napakabango niya as in. Kapag galing ako sa eyelash removal, 2 beses ko nila-lash bath yung client ko. Para malinis na malinis talaga. Kapag walang removal, 1 beses lang din ako nag-lash bath. Sa part na to, ay gagamit ako dito ng primer ng R10 Lash. Magandang gumamit ng glue primer. Minsan kasi hindi enough yung pag-lash bath natin. So, ang glue primer kasi nakatanggal talaga siya ng extra oil and extra dirt. And sa part na to, magmamapping na tayo dito. So, ang request ulit ni client ay yung palagi niyang pinapagawa, which is yung dull eye na makapal na mega volume nga. Yung sizes na ilalagay ko is 15mm yung pinakamahaba and then 10mm yung pinaka-maiksi. Kailangan ko na naman bonggahan dahil nga pang birthday. Anyway, ang gagamitin ko dito ay yung sa Lash Talk, yung pre-made nila, which is yung 8D. 0.07 nga yung thickness niya at ang yung curl niya is D. So itong nasa palette na to, mix na ito. Mix na yung size niya. So ang size nito is 14 to 9. Dahil yung sizes natin ay may 15mm, so magma-1 ako doon. At yung gagamitin ko naman na lash glue ay yung sa R10 Lash din. Fairness, maganda rin tong lash glue na to. Kaya ilang beses na rin namin siyang ginagamit. At kasundo din namin siya. Sa part na to ay naglalagay na tayo dito ng eyelash extension sa natural lashes ni client. May mga nagme-message nga sa akin, request, gumawa nga daw ako ng step-by-step ng eyelash tutorial kung paano nga daw mag-isolate, paano nga daw maglagay ng tama. So, ito na nga. Gagamit tayo dito ng tooth tweezer. Kailangan talaga natin gumamit ng tooth tweezer. Itong isang tweezer ay pang-isolate. So, ayan, naka-isolate na ako dito. So, hindi mo siya aalisin dyan. Itong isang tweezer, ayan yung maglalagay ng eyelash extension dun sa natural lashes. Nagets ba? So, ulitin ko ulit. So, itong isang tweezer, ayan yung pang-isolate natin. Minsan, ginagamit ko rin siya ng 2 tweezer pang-isolate. And kapag naka-isolate na ako, nandyan lang siya. At yung isang tweezer, siya yung kukuha doon sa ilalagay natin dito na eyelash extension dito sa natural lashes. So, ganun lang, paulit-ulit lang. Isolate, kukuha, maglalagay, isolate, kukuha, maglalagay. Hanggang sa hindi mo namamalaya, napupuno na pala siya. At ayan, after 3 hours, ay tapos na natin itong full set na ito na mega volume. So, ako, bago ko tanggalin yung mga tape, gel patch, binabrush ko muna siya ng maigi. Para malaman ko kung may mga sumasabit ba, may matatanggal ba. At ito na nga yung outcome ng ating ginawa. So, gusto na naman ng ating kliyente yung ating ginawa sa kanya. Anyway, hindi ko naubos yung isang palette sa kanya. Marami pang tira at pwede pa pang isang kliyente. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!